Okay. So, a quick recap lang po sa ating mga napag-aralan na so far dun sa nagsimula po 'to nung first Saturday ng January, January 3, 10, 17. Pinag-aralan po natin doon yung prayer na itinuro ng Panginoon, yung prayer and fasting na itinuro ng Panginoon, at last week po yung Daniel fast. A quick recap ko lang po yung napag-aralan natin so far kasi hindi ko na siya add nung nakaraan. So sa prayer and fasting po based sa Matthew 6, tinuro ng Panginoon po na ang prayer ito daw po ay sincero o magiging sincere na action. Hindi ito public display. Kaya sinasabi doon kapag ikaw ay mananalangin at ikaw ay magfa-fast, pumasok ka sa iyong silid. Yun yung maliwanag na sinabi ng Panginoon doon. And emphasize din ng Panginoon na ang prayer and fasting, ito ay pakikipag-usap mo sa Diyos privately ng mayroong pananampalataya at mayroong kababaan ng loob. Kaya dito po makikita natin na itinuro din ng kasi po dun sa Matthew 6, tinuro niya po doon yung prayer sa simula. The Lord's Prayer, tinuro niya din doon. Tapos yung sumunod po na kalahati nung chapter na yon, tinuro niya doon ang fasting. Sa natutunan natin so far sa fasting, ito ay spiritual na practice sa mga manampalataya na ginagawa in secret. Hindi siya kailangang ipagkalandakan, at ito din ay hindi ka nagfa-fast para makatanggap ng recognition sa tao or sa Diyos or rewards. Kahit pa merong ito talagang rewards sa Diyos, hindi yun ang pinaka-focus ng ating pagfa-fast. Kaya dito nakikita natin or pinakita sa atin sa mga nakaraan na ang fasting, ito ay isa sa mga spiritual practice sa mga manampalataya. Pero ito din ay isa sa mga mahalaga at makapangyarihang practice sa manampalataya sa buhay ng Kristiyano na pinractice ng mga New Testament and even the Old Testament believers. Pero katulad ng introduction ko last week, ito din ay isa sa mga most neglected na hindi na pinapractice ng mga ilang Kristiyano. Kapag tinanong natin ang isang Kristiyano, ikaw ba ay nananalangin? Sasagot siya, oo, nananalangin ako. Ikaw ba ay nagbabasa ng salita ng Diyos? Medyo may mga Kristiyano na hindi nagbabasa ng salita ng Diyos daily. Pero meron din mga nagbabasa. Pero kapag tinanong na ang fasting, nagfa-fast ka ba? Ano na sila, kumbaga magba-backward na. May mga nagfa-fast at mayroong ding hindi. So katulad nung sinabi ko sa inyo, karamihan ng mga churches diyan sa Pinas ngayon, actually patapos na yung fasting season nila ngayon kasi 21 days sila na naka-fast simula nung after nung New Year. So dito makikita po natin na ang prayer and fasting ito ay magkasama. Hindi ito magkahiwalay. So, the Lord's Prayer, pinakita doon ng Panginoon yung balance ng panalangin na sinasamba ang Diyos o kinikilala ang Diyos. Nag-a-ask ka ng provision sa Diyos daily. Kaya nga sinasabi, give us this day our daily bread. And forgive us of our debtors. So makikita natin diyan yung pananalangin mo sa Diyos na ikaw ay patawarin at ikaw din ay makapagpatawad sa iba. At syempre yung guidance ng Panginoon. So yun po yung ating mga napag-aralan so far sa prayer and fasting. And then last week, yung Daniel fast. Merong 10-day fast at merong 21-day fast na sinend ko na po sa inyo nitong mga nakaraan, at kung meron mang mga nakamiss nung pag-aaral na yon, again, mababalikan po yon sa YouTube channel na create ko po. So, pumunta po tayo sa pag-aaral natin ngayong umagang ito. Ang title po ng pag-aaral natin ngayon is Jesus Fasted, Power Before Ministry. Ano pong ibig sabihin nito? Nagbigay po tayo ng example nung unang-una na si Jesus ay nagturo talaga about sa fasting sa Matthew 6. And then last week pinag-aralan natin ang Daniel fast sa Old Testament practice po ng fasting. At katulad nung in-announce ko sa inyo last week, yung pag-aaral ngayon po, titingnan naman natin yung example mismo ng fasting. Kasi ang Panginoon hindi lang siya nagturo, kundi practice niya din yung kanyang itinuturo.
That's the very reason na tayo mga leaders o tayo mga manggagawa ng Panginoon, every time na meron tayong ituturo sa mga kapatid natin sa panampalataya, mahalaga na kahit tayo din ay, tawag dito, pinapractice natin yun. We walk that talk. Sinasabi nga nila palagi, no? So, hindi lang nagturo ang Panginoon, siya mismo nag-illustrate or demonstrate kung paano siya mag-fast. So, dito po, ito po ay kinuha sa Matthew 4, Mark 1, at saka Luke 4. Ang tawag po ulit dito sa tatlong ito ay Synoptic Gospel. Matthew, Mark, Luke. Tinatawag silang Synoptic Gospel dahil merong kapareho yung mga isinulat ni Matthew at ni Luke at ni Mark. Kaya sila tinawag na Synoptic Gospel. Ang John, bukod tangi siya sa Gospel kasi natatangi yung kanyang pagkasulat. Meron kang hindi makikita sa Book of John na makikita mo dun sa tatlo. At mayroon ka ding makikita dun sa tatlo na hindi mo makikita sa Book of John. Yun po. So, dito po, Jesus fasted, power before ministry. Anong ibig sabihin sa atin nito? Bago magministeryo ang Panginoong Hesus, sinigurado niya muna na kahit ang kanyang katawan physically ay kanyang mapapasailalim. Kasi alam natin ang si Jesus, siya ay Diyos, siya po ay Diyos. Um, Kaya sinasabi na Son of God. Kapag Son of God po, na binabanggit ng Bible, ito po ay nagre-refer sa kanyang divinity bilang siya ay Diyos. But every time na makikita po natin yung Son of Man or anak ng tao sa Bible, ito po naman ay nagre-refer sa kanyang humanity o yung kanyang pagiging tao. Siya ay 100% Diyos at siya ay 100% na human. At hindi po natin yun kailangan pagtaluhan, no? Pero dito, bago magministeryo ang Panginoon, siya ay humarap muna sa pagsubok at siya ay after niyang maharap yung pagsubok na yon, then siya ay naging powerful na minister ng gospel. Dahil kinaharap niya muna yung kanyang kalaban, yung kanyang kaaway, which is ang diablo yon or the devil. So, Jesus fasted, power before ministry. Ito po ay connected sa atin bilang mga manggagawa ng Panginoon. Dahil you can be a powerful ministry kung ikaw ay nabubuhay in a fasted life. Kapag tayo po ay nabubuhay na nag-aayuno at nananalangin, nandoon po kasi yung secret. Kaya tayo ay tawag dito, nagiging makapangyarihan o mabisang mabisang manggagawa ng Diyos. Kapag tayo ay nasa public na, lahat ng pagmi-ministry natin, dapat ito ay nag-uugat sa ating private na pakikipag-usap sa Panginoon sa prayer and fasting and reading of His Word. So, tayo din ay maging mabisang kamanggagawa ng Panginoon kung tayo ay nabubuhay na nananalangin at nag-aayuno. Again, sinabi ko kanina sa introduction ko, prayer and fasting is one of the most spiritual practices ng isang manampalataya. Pero ito din ay isa sa mga most neglected or kinakalimutan ng mga manampalataya. Kaya dito po sa Luke 4:14 to 15, sinasabi, Then Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee, and news of him went out through all the surrounding region, and he taught in their synagogues, being glorified by all. Makikita po natin or ipinakita sa atin ni Dr. Luke or ni Physician Luke sa kanyang sulat, sa kanyang account sa pagpa-fast ni Jesus, after ni Jesus na mag-fast, siya ay nagsimula na sa kanyang ministry. Pero in-emphasize ni Dr. Luke that Jesus returned in the power of the Spirit. Meaning, hindi sa kapangyarihan niya bilang tao, kundi talagang sa divinity niya, sa kapangyarihan ng Diyos mismo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya dito makikita natin na kahit tayo bilang mga manampalataya o manggagawa ng Diyos, gusto nating makarating sa point na to.
Kasi si Jesus, siya po ang ating example ng ating pagmi-ministry. 'Di ba minsan tayo ay parang nagka-copy lang tayo minsan tayo nagka-copy. Halimbawa ako, nung nauna ako nagmi-ministry no'n, para ako nagka-copy lang noon kay Ate Agnes, the way na mag-preach sa Ate Agnes, the way na mag-teach si Ate Arlene, until nung lumabas na talaga mismo yung ano ko, yung parang way o style ng pagmi-ministry. Pero yun ay nag-root sa salita ng Panginoon. Kasi tayo naman, ifinokus tayo ng ating mga leaders sa salita ng Panginoon, pagbabasa ng salita, pagde-devotion, and then habang nagka-practice ka na 'di ba 'pag tayo nagmi-ministry na sa labas katulad ng street broadcasting, katulad ng pagbabahay-bahay, house to house ministry at Bible study at anumang klaseng pagmi-ministry, lumalabas din later on kung ano yung inilagay ng Diyos sa ating na gift, spiritual gift. Pero bago yon, sinasabi dito na katulad ng Panginoong Hesus, we need to be, we need to we need to ministry. I mean, we need to be a minister na talagang makapangyarihan. At yun ay sa kapangyarihan lamang ng banal na Espiritu Santo. Hindi sa kapangyarihan natin at hindi rin sa kapangyarihan or kapasidad ng tao na mag-isip. So, gusto natin yon na katulad ng Panginoon, maging makapangyarihan tayo. Pero bago dumating ang Panginoong Hesus doon, ang Synoptic Gospel po ng Matthew, Mark, and Luke, sila po ay nagbigay ng account sa sekreto. So dito po magpatuloy na tayo sa sulat muna tayo ni Matthew. Papunta po tayo sa Matthew, Mark, Luke. Sa tatlo po. Titingnan po natin yung account ng tatlo para mapagtagpi-tagpi natin or makita natin yung buong picture ng tatlong sumulat. So sabi sa Matthew 4:1 and 2, Pastora Erlinda, pabasa nga po kung nakikita nyo sa aking screen. Pa-unmute po and pabasa ng Matthew 4:1 and 2. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward he was hungry. Okay? Ba? Um, Ate Linda, kayo po muna. Based po dito sa verse, sino po ang nag-led kay Jesus? Holy Spirit, Ayan, thank you po. At saan siya nilid? sa wilderness to Sa be tempted wilderness. by the devil. Okay? At ilang araw siya nag-fast? 40 days and 40 nights. After ng fasting niya, ano nangyari sa kanya? Nagutom. Okay, thank you po. So, based po dito sa verse na to, he was led or Jesus was led by the Spirit. Mahalaga po nating mai-point yun. Kasi po ang prayer and fasting, sa una, maaring mapakinggan mo lang sa leaders mo or sinabi ng church na magpa-fast tayo ha ng 21 days. Okay lang yun. Kung ikaw ay bagong manampalataya, okay lang na ikaw ay sumunod. But later on, habang ikaw ay nag-grow in spirit, kailangan mong maunawaan na ang prayer and fasting, it is a leading of the Spirit. Yung hindi ba yung parang maganda yun na mismo halimbawa yung congregation o yung church nagsabi na meron tayong 7-day fast ha, meron tayong 10-day fast, meron tayong 21 days. At ikaw bilang miyembro ng church, ikaw ay susunod or makikita. Susunod. Mahalaga yon. Pero kung ikaw ay nag-grow na in spirit, mahalaga din na ikaw ay ma-translate doon sa point na ikaw ay naliled na ng spirit. Kumbaga, hindi ka nakadepende kung sinabi ng Sa tao o sinabi. hindi. Kundi ikaw na mismo ang nagkukusa. Katulad nung mga experience ng ibang mga kapatid natin na Lord, ifa-fast ko tong breakfast ko or Lord, nais kong i-fast itong dinner ko para kausapin ka, para makipagtagpo sa'yo. Dati nga natatandaan ko si Ate Arlene, 'di ba, sinasabi patotoo nila Ate Agnes noon na pag lunch break nagkukulong siya sa mismong ano niya tapos nagpi-pray, nag-aaral ng salita ng Diyos. So yung mga ganong klaseng practice, mahalaga po 'yun. Kumbaga hindi na yung sinabi ng tao, kundi ikaw na I mean, sumusunod ka kung ano na yung sinabi ng banal na espiritu or kung ano yung pinaprompt niya sa puso mo.
ganong klaseng pagsunod yung nais nating mailagay sa ating mga puso dito sa prayer and fasting natin. And then, dito po sa verse 2, I mean dito po sa verse 1, sinasabi po diyan, 'di ba? Paanong paraan na ang Holy Spirit nilid si Jesus tapos sa wilderness para attempt ng kaaway, 'di ba? So, dito makikita natin na talagang ang Holy Spirit, paano yung pag-lead niya kay Jesus na kaharapin yung kaaway talaga, yung devil, yung konfrontasyon, 'di ba? Kasi bago maging makapangyarihan si Jesus sa kanyang public ministry, meron muna siyang dinil privately kung saan ito ngang kaaway. Sa lahat ng paraan at sa lahat ng point, talagang tinem si Jesus. Nababanggit po 'yun sa Bible. Mamaya titingnan natin po yung pagtitempt sa kanya. Dito sa verse 2, sabi dito, pinakilala talaga dito ni Matthew na si Jesus ay nag-fast 40 days and 40 nights. Again, sa Bible po, ang na-record na nag-fast ng ganitong haba ng panahon ay tanging si Moses. Nag-fast siya ng 40 days and 40 nights nung ibinigay sa kanya ang covenant, at si Prophet Elijah nung na-distress siya or na-stress siya kay Queen Queen Jezebel, yung mag-asawa na yon. At yung mag-asawang hari at reyna nung na-stress siya doon, si Prophet Elijah, siya ay nag-fast ng 40 days and 40 nights. And then, dito po sa New Testament, si Jesus ay nag-fast ng 40 days and 40 nights. Sila po yung present doon sa Mount of Transfiguration na binabanggit ko nung mga nakaraan. Sa Mount of Transfiguration po, pinapakita doon na si Jesus, siya ay representasyon ng New Covenant, si Moses, siya ay representation ng Old Covenant, at si Elijah, siya ay representation ng mga propeta. So yun po yung meeting nila doon sa Mount of Transfiguration na pinag-aralan natin ng mga nakaraan na. Pumunta po tayo dito, doon sa baba, sabi doon, afterward he was hungry. Kasi po mayroong mga pag-aaral na ang katawan natin, makakapag-survive po siya ng walang tubig in 3 days. Pero after 3 days po, kailangan na natin uminom ng tubig dahil mag-aano na po yun. Kumbaga, sobrang manghihina na yung katawan Nade-dehydrate. natin, madedehydrate na natin. Again, without divine intervention, like katulad ni Moses and Elijah, I mean, with the divine intervention po, katulad ni Elijah at ni Moses at ni Jesus, maaaring hindi sila uminom ng tubig. Katulad ni Moses, kasi nasa bundok nga siya ng Sinai nung binigay sa kanya yung covenant. Mayroong divine intervention doon, kaya sila ay nakapag-survive. Pero kung walang divine intervention, ang katawan mo, maari siya talagang, kumbaga, masira, Dehydration. ma-dehydrate kung walang tubig. Pero po sa pag-aaral din, ang tao daw, kaya niya makapag-survive ng walang pagkain ng 40 days. Within 40 to 50 days, kaya niya makapag-survive. Pero kung, I mean, after 40 to 50 days, kailangan mo nang i-break yun, na kailangan mo na talagang kumain ng physical food. Again, kung merong divine intervention, pwede ka na mag-fast ng ganun, pero kung wala, hindi natin yun ini-encourage. Kadalasan ang pinapractice ngayon ng mga manampalataya yung Daniel fast, kung saan kumakain lang sila ng pagkaing na fruits, vegetable, at saka yung mga walang meat. Any kind of meat, hindi sila kumakain. So, ganong klase. Pero meron ako napanood, mari kong isend sa inyo mamaya, nag-fast yung babae na yon na taga-India ng 50 days. After ng college niya, nag-fast siya kasi nagsisik siya ng direction ng Diyos, kung saan na yung next step niya. Pero ano yun, kinausap niya yung mga magulang niya, na yung mga magulang niya lang nakakaalam na siya ay nag-fast. So mamaya isesend ko po sa inyo yung testimony na yon. So yun po. Pumunta po tayo sa account ni Mark. Sa account po ni Mark, dito po sa Mark 1:12 to 13, ang Matthew, Mark, and Luke po, parehas po sila yung kanilang background na si Jesus, siya ay nabautismuhan muna ni John the Baptist doon sa, yung water baptism na receive muna ni Jesus bago siya pinunta sa wilderness. Parehas pong si Matthew, si Mark, at saka si Luke, sinulat po nila yon.
nabautismuhan muna siya, water baptism muna. And then after nun, siya ay tinempt sa wilderness. So dito po sa Mark, sinasabi po dito sa verse 12, immediately the Spirit drove him into the wilderness. So ano po no, parehas din dun sa Matthew, na ang Holy Spirit ang nagled kay Jesus pumunta sa wilderness. The Spirit. Si Mark po, ang mapapansin niyo po sa kanya, palagi niyang ginagamit yung salitang immediately or agad-agad. Yun, marami pong beses na binabanggit yung immediately na yan. Dito po sa verse 13, Ate Sally, pwede po bang pabasa ng verse 13? 13. And he was there in the wilderness 40 days, tempted by Satan, and was with the wild beasts, and the angels ministered to him. Ayan, thank you Ate Sally. So based po dito, makikita po natin na 40 days din na isinulat ni Mark. Tapos in all points, talagang tinempt siya ni Satan. Kasi ang kaaway po siya ay talagang tempter. Again, kailangan natin ma-distinguish ano ang temptation at ano yung pagsubok. Ang kaaway po, ang kanyang tool ay mag-tempt. Pero ang Diyos, mayroong siyang test din minsan na ginagawa sa kanyang mga lingkod. So magkaiba po ang test at saka temptation ha. Ang temptation po galing sa kaaway, ang test galing sa Diyos. Katulad kung paano tinest si Abraham ano si Isaac. At maraming testing na nangyari sa entire Bible. Pero dito po ang kaaway po ang nagtempt kay Jesus. At sinasabi po dito sa sulat po ni Mark, ang kaibahan lang dito yung and the angel ministered to Angels him. ministered to So him. dito po makikita natin si Matthew at saka si Luke, after pong lumayas ni Satan kay Jesus, doon po nagminister yung angels. Pero sa sulat ni Mark. Mark, maaring nag-shortcut na siya. And the angels ministered to him. Kasi po sinasabi sa Hebrews that the angels are sent to minister. So yun ang trabaho ng mga angels. They are ministering spirits sent by God. So yun po yung trabaho ng mga angels dito. Merong angels at meron ding fallen angels which is si Satan. So nagminister yung mga angels na yon sa Panginoong Jesus. Punta po tayo doon sa sulat naman ni Luke. Nagmamadali na po kasi ano na ako no, out of time na. So sa Luke 4 po, sabi dito sa Luke 4:1, pabasang ako ulit Pastor Erlinda. Then Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Ayan. And So Jesus nanggaling ka being po ng filled Jordan, with 'di the... ba, Ate Linda? Mm. Tama ba? Sa Jordan ka ba Opo. nanggaling? No, sa Opo. Jordan. So anong meron sa Jordan? Maganda ba? Mga bato. Mga bato-bato. So, walang dati nung panahon, I mean, mas lalo kaya nung panahon kaya ni Jesus, no? Talagang wala kang makikitang kaaya-aya sa Jordan. Pero dito makikita po natin sa Luke, pares po sila na isinulat ni Matthew. Mabusising isinulat ni Dr. Luke or ni Physician Luke na si Jesus siya ay filled ng Holy The Spirit Holy Spirit. and led by the Spirit. So, being filled meaning punong-puno ng banal na Espiritu Santo. At kung siya ay punong-puno ng banal na Espiritu Santo, siya ay nagpa-led doon sa Holy Spirit or nagpagabay sa Spirit. Kumbaga, 'di ba maisipin natin, si Jesus na yun eh, kumbaga Diyos na siya eh. Pero bakit kailangan niya pang maging dependent doon sa Holy Spirit at sa Father? Doon makikita po yung pagiging unity ng Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Yung paggalaw nila, naiisa talaga sila. So, dito makikita natin, um, filled with the Holy Spirit, yun, isa po yun sa mga nangyayari kapag tayo ay nasa prayer and fasting. Kasi doon sa prayer and fasting, doon tayo nananalangin ng marubdob, doon tayo nagbabasa ng salita, binabasa natin yung, halimbawa gusto natin magbasa ng isang book
sa entire na pag-prayer and fasting natin, pwede natin gawin yon. Doon nangyayari na ang isip natin na focus lalo sa Panginoon. Kaya, nangyayari yung pag-filled ng Holy Spirit sa'yo. I mean, hindi lang dapat doon sa prayer and fasting na season natin, kundi dapat everyday tayo ay nafe-filled ng Holy Spirit. Pero meron kasing nangyayari doon sa prayer and fasting na hindi nangyayari doon sa regular days natin. Okay po? At kapag tayo nafe-filled ng Holy Spirit doon sa prayer and fasting natin, every act natin, lahat ng gagawin natin, nasa leading at nasa guidance ng Holy Spirit. So, di ba minsan kapag isipin natin, kapag nasa leading ng Holy Spirit, dapat mabuti lang eh. Pero bakit parang itong paglilid na to nasa wilderness naman, parang hindi naman yun kabuti-buti or kaaya-aya. Maaring ang nakikita mo ay pangit physically sa sa ng Holy Spirit, pero meron yung spiritual na hindi mo nakikita na maganda. So, doon sa prayer and fasting, doon mo yun makikita na, ay, oo nga pala, no, kung hindi ko pala sinunod ang Holy Spirit during that time, maaring ang nakita ko lang yung negatibo, hindi ko nakita yung positibo. So, katulad po ng Panginoong Hesus, kahit sa wilderness, maaari yung maging um, pinaka, pinaka the best na lugar. Even in wilderness, maari yung pinaka magandang lugar kung ikaw ay nasa leading ng Holy Spirit. Walang ibang magandang lugar kung hindi sa presensya ng Panginoon. Nag-agree po ba tayo doon? Amen. 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 So yun ang pinakamagandang lugar kahit ikaw ay nasa wilderness. And verse 2 po, sabi dito, pares lang po to sa Matthew, being tempted for 40 days by the devil, and in those days he ate nothing, and afterward, when they had ended, he was hungry. So dito po makikita natin na ang Panginoon 40 days talaga na nag-fast, 40 days and 40 nights. Tapos he ate nothing, meaning wala talaga, kahit tinapay o anumang mga pagkain noon, wala siyang dala-dala. Talagang ano lang yun. Wala. Pag sinabing wala ng Bible, wala talaga. Ate Linda, pa-mute po saglit. He ate nothing, and afterward, when they had ended, he was hungry. So, dati po nung nabasa ko to, iniisip ko, 40 days and 40 nights, tapos after lang, doon lang nagutom ang Panginoon or doon lang nakaramdam ng gutom ang Panginoon. Di ba? Paano yun? One meal pa nga lang, hirap na ang tao. Tapos, one day pa, hirap na ang tao. Tapos, 3 days pa, di lalong mahihirapan na. Tapos, 7 days pa, 10 days pa, 21 days pa. Pero ang Panginoon at si Moses and Elijah, nag-fast sila ng 40 days and 40 nights. Sa sulat ni Dr. Luke, si Jesus after ng 40 days and 40 nights, doon lang siya nakaramdam ng gutom. Again, mayroon pong divine intervention doon. Kaya na-sustain ang Panginoon ng 40 days and 40 nights dahil may divine intervention doon. Yes, si Jesus ay Diyos, but dito sa pag-lead sa kanya ng Holy Spirit, yung pagiging dependent niya sa Holy Spirit at sa Diyos Ama na magpo-provide sa kanya or magsusustain doon sa physical niyang katawan. Yun po. So, isummarize na po natin kasi hindi ko na po ito mako-cover ng lahat. Ito po yung mga temptation ni Satan kay Jesus. So, yung first temptation, alam na po natin to. Halos review na lang to sa atin dahil kung tayo ay nakikinig ng mensahe at tayo ay nagbabasa ng salita, alam na po natin to. Ang first temptation na ginamit ni Satan ay physical needs o yung gutom. Yan po ay makikita sa Matthew sa sumunod, sa verse 3 and 4, and then sa verse 3 and 4 din ng Luke 4. So, sabi dito, if you are the Son of God, command that these stones become bread. Pero yung familiar sa atin sa Matthew 4:4, sinasabi ng Panginoon, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So yun po yung unang ginamit ni Satan na temptasyon sa Panginoong Jesus. If you are the Son of God, sabi, command these stones to become bread. So yun ang una, yung physical need. Kasi yung
Deny mo pa lang ng isang meal, napakahirap na nun. Paano pa kaya kung 3 meal? Paano pa kaya kung 3 days kang nagde-deny ng meal? Paano kaya kung 10 days kang nagde-deny ng meal? Paano pa kung 21 days ka nagde-deny ng meal? At papaano kung 40 days kang magde-deny ng meal? Napakahirap na nun. So, doon pa lang sa physical needs na yon, marami nang bumabagsak doon. Second temptation po, identity. Identity. Kasi po sa taas po binanggit na ng if you are the son of God. Binabanggit din po dito sa sumunod na verse sa 5 verse 5 to 7 ng Matthew 4 at Luke 4:5 to 8 po yung identity ni Jesus. In-offeran siya. Sabi dito, if you are the son of God, sabi dito, throw yourself down. Magpapihulog ka. Dinala siya doon sa pinaka rurok ng isang ng pinnacle ng temple na sinasabi dito sa verse 5. At yung ano agad sa kanya ng ni Satan, if you are the son of God. um, every time po 'di ba kadalasan doon tayo tinetempt ng kaaway. Sige nga, kung manampalataya ka nga, sige ano nga kung ganito ka na, kung nabagong nilalang ka na nga. Sige nga kung born again ka talaga, bakit ganito yung pag-uugali mo, 'di ba? Every time 'yun ang pinapasok sa atin ng kaaway, our identity. Pero kung ikaw ay nasa prayer and fasting, mayroon kang clarity ng kaisipan, sino ka in spirit. 'Di ba? Pinag-aralan na natin 'yun before. Yung totoo mong katauhan sa espiritu. Sino ka talaga? Doon mo makikita yung identity mo. At kailangan mong manindigan sa identity na kasama ang Panginoong Hesus. And lastly po, sa third temptation na ginamit ni Satan, yung sumunod po na verse sa 8 to 11 at saka sa 9 to 13 ng Matthew 4 and Luke 4, yung power and authority. Inoferan siya. Kasi ang sabi ng kaaway, ibinigay ito sa akin ng kusa. Ano ang nire-refer niya doon? During the Old Testament in Genesis, na binigay sa kanya ni Adam and Eve yung otoridad na meron na dapat sa tao. Pero dahil ibinigay nila sa kaaway, napunta sa kaaway yon. At yung klaseng power na yun and authority ang binabanggit niya kay Jesus na sabi doon, kusang ibinigay ito sa akin at ibibigay ko sa iyo kung sasambahin mo lang ako. So makikita natin doon yung temptasyon na ginagawa ni Satan kay Jesus. Pero si Jesus, alam niya kung sino siya in spirit, alam niya ano yung katayuan niya, at alam niya na mas powerful and authoritative siya kaysa sa kaaway. Kaya in all points, sa lahat ng points ng temptation na ginawa ni Satan, hindi siya nagtagumpay. Dahil ang Panginoon, kilalang kilala niya sino siya in spirit. Kaya dito po makikita natin nagtagumpay ang Panginoong Hesus kasi hindi niya lang kino-quote yung salita ng Diyos, kung ano yung sinasabi ng Biblia, kundi siya talaga ang salita ng Diyos. At siya ay makapangyarihan na nakalabas doon sa lahat ng temptasyon na ginawa ni Satan. At ganun din po tayo bilang mga manampalataya. Magiging matagumpay tayong manampalataya kung tayo ay humaharap sa prayer and fasting at doon dinidil natin kahit yung physical natin na pangailangan at kahit yung mga temptasyon ng kaaway sa atin. So again, ito pong pag-aaral na po na ito, Jesus fasted, power before ministry. Tayo bilang mga manampalataya, katulad ng Panginoong Hesus, demonstrate niya ang bisa ng pagpipray at pagpa-fast. Sino tayo bilang tagasunod ng Panginoon na magsasabi, hindi na kailangan ang prayer and fasting kasi nasa New Testament naman na tayo. Kadalasan doon nagkukubli ang mga manampalataya na ay hindi na kasi nasa grace naman na tayo. No. Binigyan ka ng Diyos ng grace para ikaw ay pumasok sa season ng prayer and fasting. And you need to be led by the Spirit. Hindi dahil sa sinabi lang ng church. At hindi mo gagamitin ang grace ng Panginoon para ka magdahilan na hindi mo na kailangan ang prayer and fasting. Ang Panginoong Hesus nga, bago siya nagsimula ng ministry niya,
nag-prayer and fasting muna siya ng 40 days and 40 nights. I'm not saying na gayahin natin ang Panginoon na mag-fast tayo ng 40 days and 40 nights without the leading of the Spirit. Ang sinasabi po natin ay ipailalim natin tong physical na katawan natin para kapag tayo ay nagmi-ministry na or kahit during ng pagmi-ministry natin or ng public ministry natin, saan man tayo nilalagay na pagmi-ministry ng Panginoon, whether sa pastoral ministry, sa teaching ministry, sa serving ministry, sa evangelist ministry, sa klase mang pagmi-ministeryo, kahit lang yan ay taga-punas ng bangko, kahit yan ay taga-ayos ng bangko, kahit ay taga-akyat ng tubig, o kahit anumang klaseng pagmi-ministeryo para sa Panginoong Yesus, yan ay nagiging mabisa kapag ikaw ay mayroong personal na relasyon sa Panginoon or close na personal na relasyon sa Panginoon at yun ay pinapractice mo during your prayer and fasting. So pagpalain po tayo ng Panginoon, dalangin ko po na katulad ng prayer kanina na Ate Tino, nagsisimula tayo ng salita ng Diyos, ito ay dumating na living word. Ito ay magrema sa ating mga puso at tayo ay maging effective na mga kamanggagawa ng Diyos. God bless po.